Kumusta ang buhay ng isang Filipino na nakapag-asawa ng Swiss? Kalimitan ako po ay nag-i-interview ng mga Filipinos dito kung ano ang kanilang naging karanasan. Pero ngayon, special ito dahil po ako'y 5 years ng kasal at 5 years na rin naninirahan sa bansang ito, ay isi-share ko sa inyo yung update. Ano nga bang naging karanasan ko rito sa loob ng 5 taon? Ano ang mga adjustment? Ano pa ang pwede kong gawin in the future? Pero bago yan, kung ikaw ay bago sa aking channel, please don't forget to like, share, comment, and subscribe para updated ka sa mga upcoming videos natin. At huwag kaligtang hampasin ang notification bell para updated ka lagi. Tamang narinig niyo mga kaibigan, gusto kong i-share sa inyo yung mga kaganapan, mga nangyari sa buhay ko rito. Sa loob ng 5 years, okay, pag-usapan muna natin ang relasyon. Okay, nakapag-asawa ako, mabait ang Diyos. Binigyan niya ako ng isang mabuting asawa, malalahanin, yan, selfless at higit sa lahat, ang kanyang pamilya ay mabuting tao rin. Welcome na welcome ako sa kanilang buong angkan. Okay, wala akong problema. May mga bayaws ako rito, bilas ba? Na iba rin, ibang lahi rin. So, kami lahat ay magkakasundo at masaya kung nagkikita-kita. So, hindi kasi lahat ng mga tao na nakapag-asawa ng ibang lahi ay nag-e-end up sa isang mabuting samahan o relasyon. Sa case ko, napakabuti ng Diyos dahil parehas kami ng religion at parehas kami ng gusto gawin sa buhay. 85% magkasundo kami ng aking asawa. May mga kaunting maliliit na bagay pero normal 'yun, 'yun nga, 'di ba? Pero lahat 'yun ay nagagawa ng paraan. So in all, masaya ako bilang nakapag-asawa ng ibang lahi. Okay, puntahan naman natin yung mga adjustment ko rito. So, until now ang adjustment ko rito ay pagdating po sa kanilang food. Okay, sa labas hindi ako makakain ng mga pagkain na tipikal sa bansang ito kasi siyempre unang-una iba ang pagkaluto, iba ang lasa, ibang klase ng pagkain nila. 'Di ba tayo may sarili tayong pagkain, so alam niyo na kung ano 'yon. Pero dito sa bahay namin dahil vegetarian po ang asawa ko, more on vegetables at saka fruits at nagluluto ako ng rice dito. Ang maganda lang sa samahan namin ng aking asawa ay hindi siya, malaya ako na gumawa kung anong lulutuin ko na puwede sa akin. Pero 99% magkasundo kami sa pagkain. Okay, hindi kami mahilig sa cheese, hindi mahilig sa milk, mga gano'n, mga bagay-bagay na chocolate, hindi kami mahilig parehas, okay. So, meron kami mga nakakatuwang, ah pagkakatulad, okay. So pagdating naman po sa working environment dito, maganda. Kasi ako naman po ay pinagpala ng Diyos, salamat sa Diyos. After 22 months, nakahanap din ako ng trabaho rito. Hindi ko na ididetalye mga kaibigan, pero dahil sa trabaho kong ito, nakakagawa tayo ng ministry diyan sa Pilipinas. Ang ibig sabihin nun, dahil sa kabutihan ng Diyos, dahil kumikita naman tayo, ay nakaka-extend tayo na tulong sa mga kababayan natin na talagang nangangailangan ng tulong, okay. So, hindi ko na siya i-elaborate masyado, basta yun po ang pagpapala ng Diyos na ibinigay sa atin dahil binigyan tayo ng chance na makapaghanap buhay at hindi lamang natin 'to inaatin kundi shine-share din natin 'to sa ating mga less fortunate o talagang mga kababayan natin na kailangan nila ng alalay, okey. So, 'yun. Pagdating naman po sa ibang aspeto ng buhay katulad ng travel, sa loob ng 5 years po nakapag-travel po ako sa Europe, 29 countries, okey. Lahat ng bansa sa Europa na alam mong maganda, okay, na famous, napuntahan na po natin 'yan, alright. At hindi lang po, itong last September ay nagpunta rin po kami sa US. 5 states ang aming dinalaw roon.
At last year nakapunta rin tayo sa Dubai at saka Abu Dhabi. Bakit ko sinasabi ito? Kasi kung sa Pilipinas ako, marahil hindi ko nga maikot itong Europa. Marahil hindi ako makarating ng US kasi ang hirap kumuha ng visa papuntang US. Pero dito nang kumuha ako ng visa to US, meron po akong multiple visa at ito po ay 10 years ang validity niya. So, yun. Ang London ay nag-exit na rin sa Europe, hindi na siya part ng European Union. Ilang beses na tayo nakarating doon kahit iyon ay hindi na part ng EU. So, yun po ang travel, leisure experiences natin dito. Ano pa, pagdating po dito sa karanasan ko sa pakikisalamuha ng mga tao rito, masaya akong sasabihin sa inyo, well-adjusted ako sa iba't ibang lahi rito. Nakakatuwa nga sa work environment namin, mga lengguwaheng naririnig mo, Italian, German, French, Spanish, okay. Ang nakakaano lang doon, ako ang walang katulad ng lengguwahe. So, English ang salita ko at saka German, konting German, hindi pa ako fluent ng German. So, 'yun ang bonding ko sa mga kaibigan ko at ang mga tao rito po ay hindi sila yung nag-i-initiate ng friendship, pero 'pag sila ay naging kaibigan mo, maharot pa sa pusa, okey. Kahit mga lalaki 'yan, mahaharot, ma friendly, okey. Kasi ang impression natin dito sa Europa 'pag gano'ng klaseng mga tao ay hindi namamansin, titingnan ka mababa ang tingin sa'yo, hindi 'yun ang karanasan ko rito. Dito ay well respected po ako bilang isang Filipino, mataas ang tingin nila sa atin dahil mahusay tayo sa larangan kung anong meron tayong ginagawa. So, dito nga sa environment ko madalas ko marinig, favorite ka namin, best kang tao, masaya kang kasama. So, 'yun ang naririnig ko sa kanila, okey. So, hindi naman tayo yung tipong nagpapaiwan, hindi natin ginagawa ang trabaho natin dahil gusto natin magpa-impress, kundi ginagawa natin dahil gano'n ang tatak natin, eh, 'di ba? Mahal natin ang ating trabaho, mahal natin ang Diyos at ginagawa natin to glorify God. So, lumalabas yun, nagma-manifest yun sa galaw natin, sa ating pakikitungo. Minsan nga diyan sa work environment namin 'pag uwian na. Sasabihin nila, "Oh, mami-miss ka namin." 'Pag dumating ka naman, "Kumusta ka?" Okey. Halimbawa 100 ang kasama mo sa work, lahat 'yun ay babatiin ka, lahat 'yun ay kukumustahin ka, okey. Gano'n naman sila ka-sweet pagdating sa ereyang 'yun. So, maganda ang work environment ko, maganda rin yung friendship na meron akong nabuo rito, alright. So, ano pang aspeto? Dito sa bansang ito rin ay kaming mag-asawa dahil wala nga po pala kaming anak, okey. 'Yun ang inaantay ng karamihan, eh. "Wala pa kayong anak, 5 years na, bakit wala pa po kaming anak?" Okey. Ang reason diyan kinasal kami, ang asawa ko ay 44-year-old na nang ikinasal. So, ang expected na 'yun, 'di ba? Triny naman namin, nagpaalaga sa doktor and everything, pero wala pa talaga, okey. Pero kung sakali hindi kami biyayaan ng anak, hindi naman kami malungkot, tanggap namin 'yun kasi kami parehas missionary minded. Kahit wala kaming anak, kami po ay nagtuturo ng mga bata online, okey. Mga estudyante namin iba't ibang countries galing at saka meron din akong mga sinusuportahang mga bata sa Pilipinas sa kanilang pag-aaral. So, nandoon yung saya, hindi kami yung nakakahon na dahil wala tayong anak malungkot tayo. Um, hindi kami gano'n. Masaya kami dahil araw-araw meron kaming mga ginagawang missionary work, okey. Active kami parehas sa church. Ang asawa ko mayroong posisyon na hinahawakan doon, siya yung nangangasiwa sa mga outreach, okey. At ako naman ay nagtuturo sa loob ng church, okey. So, gano'n ang buhay namin, trabaho, simbahan, bahay, 'yun ang routine namin. Pero kung meron kaming chance, kami ay gumala, matindi rin kami gumala dahil meron kaming 5 weeks a year
na puwedeng magbakasyon, okey. Kaya kami 'pag nagbabakasyon, tuhog-tuhog 'yan, 5 countries in a row, 3 countries in a row. Kaya nakadami nga tayo, naka 29 countries ako sa Europe sa loob ng 5 years. O less than nga, less than 5 years, okey. So gano'n. So next year, meron uli kaming bakasyon na 5 weeks. So, di ko alam kung saan pupunta kasi halos ubos ko na napuntahan, pero hanapan natin ng paraan. So, ano mga growth ang nangyari dito? Dito, pagdating sa physical na kaanyuan ko, marami lang akong mga changes na nangyari, okey. Katulad niyan sa skin, okey, sa balat dito kasi malamig, 4 ang seasons dito, eh. Ngayon winter kaya kita niyo sa background ko ay snowing, okey. So dito po ay 'pag snow, okey, ang papansin ko lang ay yung nagda-dry ang lips ko, kahit inom ako ng inom ng liquid, nagda-dry talaga ang lips ko. Meron naman akong isang kaibigan, 'pag winter ang kanyang mga daliri ay nabibitak, tapos lumalabas yung dugo, okey. So, mga daliri niya kaya gumagamit siya ng ano, pambalot sa daliri. So, iba-iba kaming mga experience dito. Ako so far yun lang, nagda-dry ang lips ko madali sa environment. At kung summer naman po dito mga kaibigan, sobrang paano ko ba sasabihin? 'Pag summer dito mainit para sa ating mga Asian, mainit para sa atin at talagang tumatatak sa balat mo. Pero ang simoy ng hangin masarap, okey, fresh siya. Pero pag-uwi mo ng bahay tiyak maitim ka. Gano'n siya katapang, pero sila dito ay lumalabas. So, anong season pa? Magandang season dito kasi yung autumn tsaka spring, ayan po. Summer and winter sobrang challenging 'yan lalo na sa mga Filipinos. Alright, ano pa ba? Dito ay meron kami ding bumili kami ng kapirasong lupa. Kapiraso maliit kasi ginawa naming garden. Okey, so kami ay naggo-grow ng garden, okey, marami kaming mga pananim at ang ginagawa naman namin sa mga harvest namin pinamimigay namin sa church, sa mga kapitbahay kasi hindi namin maubos, dalawa lang kami, 'di ba? So, 'yun ang maganda rito parang nag-aano ba, ang ginagawa ko ngayon dito, ang engagement ko rito at saka yung nakikipag-interact sa mga tao. So, dito sa bansang ito napakaganda talaga kasi bukod na 100% maganda ang nature niya, yung yung ano dito ba, yung kanilang services ay maganda. Okey, sinasabi nila na yung bansang ito ay ang cost of living ay mataas, totoo po yun. Pero 5 years na po ako rito, nag-i-exist pa naman po ako. So, ang ibig sabihin lang po niyan kahit saang bansa ka tumira dapat marunong ka talaga magtipid, okey. Mabuhay ka ayon sa kinikita mo at huwag kang ambisyoso, huwag kang gastador, okey. Dito naman kasi simple lang kaming mag-asawa, yun ang maganda sa aming dalawa team up namin, parehas kami simple mabuhay. Okey, hindi kami yung maluho. Parang masasabi lang ng tao maluho kami kasi nga nagta-travel kami, pero yun lang naman, eh, wala kaming bisyo. Okey, simple lang kami manamit, simple lang lahat ng bagay simple lang, okey. So kaya nag-e-exist kami rito. Ang services dito balik tayo, hindi ko maikumpara sa ibang bansa dahil kaiba talaga ang bansang ito. Ang public transpo nila napakaganda. Train, tram, ship at saka yung kanilang, bus maganda. Maganda ang serbisyo, maganda rin ang itsura, ang train dito may mga train sila na parang eroplano ang loob, ang bus nila dito parang pang-turista, pero common 'yan dito sa amin. So, dito hindi ka kinakailangan magkaroon ng sariling car, sasakyan, hindi na kasi mabilis ang transpo dito, eh, paglabas mo ng bahay nasa kanto may bus, kahit sa mga burol may mga bus. So, pagdating mo na sa city merong tram. Okey. Tsaka kung gusto mo mag-train, magte-train ka rin. So, gusto mo mamasyal, mag-ship, andiyan. So, wala akong ano, kumbaga paano ko ba sasabihin, kasi ang iba dito sabi nila stressful daw, hindi ko nararanasan yun. Hindi ko nararamdaman yun kasi nga maano ka, dapat adjusted ka, marunong ka mag-adjust sa sitwasyon o lugar kung nasaan ka. So, ito yung mga bagay-bagay na update sa loob ng 5 years ng pag-i-stay ko sa bansang ito. Ito pa pala guys, okey 'pag 5 years na kasi,
ito yung maximum, okey, na 'pag ika'y nakapag-asawa ng Swiss dapat after 5 years ay puwede ka ng mag-apply ng permanent settlement. Ano bang ibig sabihin ng permanent settlement? Ito yung puwede ka na maging, permanente dito, yung tawag dito namin ay C permit, okey. Ngayon, B permit holder po ako. Ang B permit holder puwede ka mag-stay, puwede ka magtrabaho or lumabas sa ibang bansa. Kasi may mga permit dito na hanggang loob ka lang ng Switzerland, hindi ka puwedeng lumabas, okey. Permit L ata yun or N, mga gano'n. So, pero ako malaya ako gumala kahit gano'n ang permit, ko, permit B. Itong 5 years, nag 5 years na ako itong October 19 ay okey, siyempre mag-a-apply ka. Pero ang challenge ko ay ganito, dahil tamad po ako mag-aral ng German. So, ang isa sa requirement para magkaroon ka ng permanent, settlement dito o C permit ay dapat may certificate ka na nag-aral ka ng Deutsch or German language. So, dahil hindi pa ako kumukuha, dahil busy nga ako sa ginagawa ko, so kahit 5 years na ako dito, hindi pa ako puwedeng mag-apply kasi hahanapan ka ng certificate. Kung mayroon ka na nun, ang next step nun ay puwede ka na rin mag-apply ng Swiss passport. So 'pag Swiss passport holder ka na, napaka-easy mo na lalo mag-travel kasi wala ng restriction, 'di ba? Unlike na ang ako ngayon ay Philippine passport holder pa, pero nakakalusot naman tayo, eh, kasi meron naman akong residence permit sa bansang ito kaya hindi ako nahirapan mag-travel. Pero kung meron ka ng Swiss passport, the more na mas marami kang countries na mapupuntahan, hindi lamang sa Europa, sa Amerika, kung saan-saan, saan ang gusto mo. So, hindi ka na mahihirapang pumasok. So, yun lang guys ang so far na update ko na maibibigay sa inyo. Kaya luckily, mayroong mga Filipinong katulad sa amin na nakapag-asawa at maganda po ang experience. Pero marami din akong kilala dito mga Filipina na nag-divorce, hiwalay, kasi nga hindi gano'n, hindi pare-parehas ang aming experiences dito. Kasi sa bansang ito, kung merong maliit na porsiyento lang o maliit na bilang lang ang Filipinos dito. Kasi dahil mahirap nga ito pasukin, kaya kaming nandito dalawa lang 'yan, nakapag-asawa ng Swiss or nakapag-asawa ng ibang nationality pero citizen dito. At yung isa pa ay kung expat ka, ikaw ay nagtatrabaho dito as expat. Tapos ay kasi dito ang pagtatrabaho dito ibang klase rin. Gagawa ako ng video tungkol diyan. Kukuwentuhan ko kayo tungkol sa papaano makapaghanap ng trabaho at iba pang bagay. Pero so far, ang content lang ito ay tungkol lamang po sa update ko dahil 5 years na nga akong married at 5 years na rin ako dito sa bansang ito. Alright guys, see you next time at katulad ng sabi ko, please don't forget to like, share, comment, and subscribe para updated ka sa mga upcoming videos ko at huwag kaligtaang hampas-hampasin ang notification bell para updated ka lagi. See you next time. Bye!